tayo'y di na nakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha. Kamusta ng diet, Mami Ma? Nagkabati na ba? Oo, pinag-usap ko silang dalawa. Ipinaliwanag ko kay Mami ang punto ni Daddy na nag-e-enjoy na ako dito sa ginagawa ko sa opisina. Kaya yun, nag-out of town. Magse-second honeymoon yata eh. Good morning, Sir Edgar. Hoy, yan! Anong ginagawa mo dito? Umalis ka nga dito. Umagang-umaga eh. Naninipsip ka kay Sir Edgar. Malis ka! Marga, ikaw pala. Anong ginagawa mo dito? May kailangan ka ba? Tumayo ka muna dyan at kainin mo itong dala ko. Ako ang nagluto niyan. Si Sir Edgar lang ba ang pinagluto mo? Ako wala ba? Pwede ba? Huwag kang magsalita kung hindi ikaw ang kinakausap ko. Tsaka anong ginagawa mo dito? Marga, kun kasi. Tinawag ko si Sir Jan. Ni Jan. Sir, kasi napansin ko lamang ha, marami pa siyang paperwork sa lamesa niya. Hoy, malis ka dito! Sir Edgar, sige at babalikan ko lang yung trabaho ko. Hay sana, kanina ka pa umalis. Sasabat-sabat sa usapan, kahit hindi naman kinakausap. Huwag mo namang pagsalita ng ganun yung tao, Marga. Hayaan mo, sir, para madala. Lumabas na si Janjan sa office ni Sir Edgar, pero si Marga hindi pa rin lumalabas. Lilian? Oh, Janjan, ikaw pala. Wala ka na bang trabaho? Break time na. Halika dun sa kantina. Doon na natin hintayin si Sir Edgar. Napakapalad ng best friend ko sa'yo dahil nagkaroon siya ng nobya na tulad mo. Hindi pa ako nobya ni Sir Edgar, no? Alam mo, kung ako sa'yo, sasagutin ko na si Sir Edgar dahil super bait yun. Wala ka nang hahanapin dahil bukod sa gwapo, mabait pa at mayroon pa siyang matatag na trabaho. Sus! Ito naman, masyadong binibuild up si Sir Edgar. Palibhasa, best friend ka. Malamig dito sa office mo, kaya nagdala ko nitong bilo-bilo. Saka, di ba, paborito mo to? Hindi mo na sana pinagsalita ng ganun si Jan. Hayaan mo ang mokong na yon. Nakangiti lagi. Nagpapapansin yata sa akin eh. Ayaw mo ba nun? Marami na nga yan ng babae na nagkakandara pa para mapansin lang niya. Sorry na lang siya. Hindi ko type ang lalaking walang laman ang bulsa. Teka, kainin mo na to habang mainit pa. Gusto mo? Susubuan kita? Huwag na. Ikaw naman. Ako, nag-abala ka pa. Mabuti. At hindi ka nalit dumating dito. Maaga talaga akong nagigising para sa'yo. Ang ibig kong sabihin, para maaga akong makapasok sa trabaho.
Ikaw ha? Hindi ka nagkwento sa akin ngayon. Nagkukwento? Tungkol naman saan? Tungkol saan ka dyan? Nagmamaang-maangan ka pa. Dinalhan ka pa nga niya ng merienda eh. Si Marga bang tinutukoy mo? Oo. Oh, bakit ka tumatawa? Wala yun. Hindi ko type ng ganung klase ng babae. Sa bagay, ako rin eh. Hindi ko kursunadang ugali ng babaeng yun, kahit maganda pa siya. Kaya may naisip akong paraan para laguan na ako. Naalibad-baran kasi ako sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Sikreto na natin yun. Pero bukas, malalaman mo yun. Kung papayag ka. Na? Ano? Dadalhin ko ang pinsan ko. Palalabasin kong bagong empleyada pero kunwari magiging sweet ako sa kanya para isipin ng lahat. Lalong-lalo na si Marga na may gusto ako sa magpapanggap na empleyada para layuan na ako ng Marga na yun. Bakit kaya wala pa si Edgar? Wow ha? Talaga lang ha? Edgar na lang ang tawag mo kay Sir Edgar. Good morning, sir. Good morning. Andyan na si Sir at may kasamang babae. Mga kasama, alam kong kulang tayo ng empleyada kaya tulad ng pagbibigay ko ng trabaho sa isa ninyong kasamahan, makakasama niyo sa pisa nito si Cheryl. Bagong empleyada? Hindi! Maganda nga siya. Bakit ganun ano? Bakit tumanggap pa ng empleyada si Sir Edgar? Hindi ba't marami na tayo dito? Ano ka ba? Hindi ka ba natutuwa at parami tayo ng parami sa opisinang ito? Ang lagkit ng tingin ni Edgar sa kanya. Hindi pwedeng magkagusto siya sa babaeng yun. Oh, natahimik ka na dyan. May problema ba? Pangit naman ang babaeng yun eh. At sa tingin ko, ang landi-landi pa niya. May ibang mapagtutuunan ng pansin si Edgar. Ang mabuti pa, mag-iisip ako ng paraan para masiguro ko na hindi ako matatanggal sa opisinang ito. Miss Lilia, gaya ng sinabi ko kanina, maglalagay ako ng karagdagang lamesa para kay Carmi na bagong empleyada. Kaya, Kuya Larry, magpabili ka ng office table at office chair tulad ng lamesa at upuan ninyo para sa bago nating kasama na trabaho. Miss Lilian, pagkatapos mong utusan si Kuya Larry, bumalik ka dito para isama itong si Carmi sa pinagpatahian ninyo ng uniform at para masukatan na siya, ha? Yes sir. Sige po. Sige lang.
I-arrange mo muna itong mga files na ito, ha? Alphabetize yan, kaya hindi ka masyadong mahirapan. Bago ka lang dito, ano? Pwede bang bumili ka ng merienda ko sa kantina? Nagugutom na ako eh. Uy, Marga, ano ka ba? Bakit mo inuutusan si Carmi? Di ba dapat? Ako nga nang bago eh. Halos lahat ay nag-uutos sa akin. Oo nga, pero iba yun. Hindi personal ang iniuutos nila sa'yo. Kundi bahagi yun ng trabaho mo. Lilian, Marga, ibahin mo ang personal sa trabaho. Huwag mong dalhin ang personal mo sa trabaho. Magpaka-professional ka naman. Kung trabaho, trabaho. Kung personal, personal. teka nga muna. Galit ka ba sa akin, ha? Hindi ako galit. Bilang matagal ng empleyada sa kumpanyang ito, obligasyon ko na turuan ang mga baguhan na tulad ninyo para na rin sa kapakanan ng kumpanyang nagpapasahod sa atin. Oh, pamangkin, gising ka pa. Nagpapahangin lamang ako, tita, dahil hindi pa ako dalawin ng antok eh. Hindi ka inaantok o ba'y iniisip ka? Kilala kita. Alas 8 pa lang inaantok ka na. Pero anong oras na? Mag-aalas 11 na. Pero hindi ka pa rin inaantok. Ano bang problema? Naisip ko lang kasi ang mga sinabi sa akin ni Lilian kanina. Nakakainis. Naiinis ka na naman kay Lilian. Paano naman kasi, tita? Ang yabang-yabang. Kung umasta, napakayabang niya. Alam niyo, malapit nang maubos ang pasensya ko sa kanya. Ano naman ba ang pinagmamaktol mo kay Lilian? Biruin niyo ha, mas kinakampihan niya yung bagong dating na empleyada kaysa sa akin na sinabi niyang best friend niya. Alam mo pa, Bangkin, sa palagay ko wala kay Lilian ang problema, kundi nasa iyo. Tita, Magmuni-muni ka nga. Dahil nahuhuli ka sa sarili mong bibig. Barong kang kinaiinggitan. Ayaw mo lamang aminin dahil napakataas ng pride mo. Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nagkita. naiinis na talaga ako sa Lilian na to. Pero kailangang makipagplastikan ako sa kanya. Oh, tapos ka na ba sa ginagawa mo? Nag-aayos ka na eh. Mamaya pa naman ang break. Magpapaganda lang. Baka biglang lumabas si Edgar. Ayan na nga siya. Miss Lilian, tapos ka na ba sa trabaho mo? Halika, break time na. Sir, may ginagawa pa si Lilian. Pero ako, tapos ko ng trabaho ko. Di ba, Lilian? Tapos na ako. Oh sir. Mauna na kayo at tatapusin ko lamang tong ginagawa ko. Susunod na lang ako. Kumusta na yung trabaho? Naituro naman ninyo ni Miss Lilian ang dapat mong gawin? Oo naman. Tara na sa kantina. Nagugutom na kasi ako eh. Teka. Baka hindi pa naituro ni Miss Lilian ang trabaho mo. Paturo ka muna sa kanya. Ako na may hindi pa nagugutom eh. Hintay ko na lamang si Miss Lilian na kumain sa kantina. Di ba, Lilian? Ano?
bakit mo naman sinabihan si Marga ng ganun? Tatawa-tawa ka dyan, ha? Tingnan mo nga kung paano kanya supladahan kaninang umaga. Ren, huwag mo na akong alalahanin. Wala sa akin yun. Wala lang sa'yo. Ikaw na may-ari ng kumpanya, pinagtatrabahuan niya eh. Wala lang sa'yo yan. Hindi ka ba apektado? Hindi ka ba naiinis sa inasa ng babae yun samantalang empleyado mo lang siya? Ang kulit mo rin, no? Okay, sige, tatapatin kita. Hindi ako maaapektuhan ng salita o kilos ng mga taong walang halaga sa akin. Labis-labis akong masasaktan o maaapektuhan kung ang masakit na salita ay galing sa mga taong mahal ko. Tulad ni Lilian, o ikaw, o ng pamilya ko. Pero kung ang tulad lamang ni Marga, pagtatawanan ko lang. Oh, naririto ka na pala. Akala ko hindi ka pa dumating. Nauna na tuloy akong kumain. Teka, at ipagsasandok na kita ng hapunan. Wag na ho, tita. Busog pa naman ako eh. Busog? O may problema ka na naman? Kilala na kita, Marga. Ako na ang tumayong magulang mo. Kaya alam na alam ko kung ano ang tumatakbo dyan sa utak mo. Pag ganyan, tatahimik ka. Naisip ko lang kasi yung bagong dating na empleyada sa opisina. Na naman, katrabaho mo na naman ang problema mo. Bakit mo naman naisip ang bagong empleyada? Anong problema kung may bagong empleyada? Kasi tita, naisip ko lamang ang kalagayan ko doon. Lahat sila, kasama yung bagong empleyada, ay nakatapos ng kolehiyo. Ako lamang yatang hindi nakatapos eh. Ano naman, kung graduate sa kolehiyo ang mga empleyada ron? Siyempre, kung may unang-una silang tatanggalin, ay ako. Dahil high school graduate lamang ako, tita. At bakit bigla mo namang naisip yan? Magtatanggal ba sila ng mga empleyado at empleyada? Hindi naman. Kaya lang, kailangang makaisip ako ng paraan bago nila ako tanggalin. Ay, hindi ko. Sobra ka namang advance ang isipan mo. Hindi pa nga naiisip ng kumpanya ang pagtatanggal ng trabahador. Naiisip mo na. Masama yan pamangkin. Tita, kung kikilos ako, kung huli na ang lahat. Ikaw ha, dinidibdib mo talagang pagiging masipag mo sa trabaho. Siyempre, para patuloy ako makapagtrabaho dito. Pero nagtatrabaho ka naman Nandito ka na nga eh. Oo nga, pero para siyempre, kailangan may extra effort. Ano? Anong may extra effort? Anong ibig mong sabihin? Una, high school graduate lang ako. Anong laban ko sa inyo na mga graduate ng college? Ano naman kung high school graduate ka lang? Lihito mo naman ang pagkakapasok mo dito Lihitin mo nga. Kaya lang may mga kalaban ako. Kalaban? Anong kalaban? At sinong kalaban mo? Ikaw? Hoy, sagutin mo ang tanong ko. Sino ang sinasabi mong kalaban mo? Ha? Sino pa? Di yung bagong dating na empleyada na akala mo kung sino kung umasta. Tange, ang ibig mong sabihin nakikipagkompetensya ka sa bagong empleyada? Kailangan hindi ba? Malamang college graduate din yon. Samantalang ako, high school graduate lang. Alam mo, iba naman ang linya nun Sa totoo lang, may napapansin ako sa'yo nitong mga nakarang araw Pakiwari ko, insecure ka. Ha?
Oh, hindi ba? Nag-iisa ka lang. Insecure nga ba si Margo sa kanyang mga kasamahan? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating tulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrehal Narnola, Susan Madikdeng, Robert De Guzman, Jun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Mga alaala nating di malilimutan, kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan